Live na live po from gym. Para reporter, ano po. Pero live tayo ngayon, mga bossing. Ano po, nako, masaya yung mga DDS kasi daw ho, nakatakas, nakawala, no? Si Bato de la Rosa. Pero meron po tayong pag-uusapan at tatalakayan ngayong araw na ito, mga bossing, Chief Amo, sir. Kaya po, kung kayo ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel at kayo ay nakunya, yung kumbaga, nakakalimutan nyo lang mag-subscribe dahil pagpasok natin ay lagi tayong maaga. Umpisa agad, ano? Nawawala na, nawawaglit na sa isip nyo. Para hindi po kayo nakakaligtaan, no, ni YouTube na padalan ng notifikasyon, pindutin nyo lang po yung subscribe button diyan sa ilalim, no? Upang sa ganoon lagi kayong no-notify ni YouTube pag mag-uumpisa na po ang ating mga talakayan. At syempre po, mga kababayan, gusto kong i-shoutout yung mga kanina pa nandito. Nandiyan si Joel Q ng Cereza Force, si Al Pacino, si Ma'am Delia Rosario, si Mirasol Salamanca watching from Hong Kong. Nandiyan din si Mariana Dario, o Dario ba yan? O Darlo, hindi ko kasi suot yung salamin ko eh. Si Ma'am Delia Rosario, si Annalyn Ando, Mariana Darlo nga ito. At yung founder ng Cereza Force ho, mga kababayan, birthday po niyan ngayon. Nandiyan din si Angel Fernandez, Resurrection o Resurrectio. Sino pa nandiyan? Si RR Philippines. Yung buong Cereza Force family, mga kababayan. Dito naman sa airport, kung legit, salute sa'yo. Sabi daw, boss, sa Intel mo. Wala tayong Intel ho, mga kababayan. Wala tayong mga puting ahas, puting kubeta, puting wet packs. Hindi ho tayo kagaya ng mga DDS. Pero pag-uusapan po natin yan, mga bossing. At syempre, bakit bihirang mag-pop ang notification mo, Sir Mark? Baka hindi nakasubscribe. Yun lang yan. At para naman po, doon sa hindi pa nakalike, 159 tayo, 187. Tapos si 64 yung like. Pindutin nyo lang yung like button dyan sa ilalim ng pangalan ng Mark Ramos para mas i-share ni YouTube yung ating mga live na ginagawa ho. Mga boss, umpisahan na po natin ito, no? Medyo, kumbaga, magbabacktrack tayo ng konti doon sa lahat ng nangyari, doon sa lahat ng pangyayari, pero may nakita kong isa, mga bossing, no? Doon sa We Are Millennials, nakita ho ng ating team, mga kababayan, yung mga kaganapan simula o nitong mga mahahalagang kaganapan po sa panahon. Hindi naman tayo po-focus dito, pero gusto ko lang talakayin ng konti. Sa panahon na si John Vic Remulla ho, mga bossing, ang SILG, no, mga kababayan. Ngayon, madami po sa ating mga kababayan na medyo nadidismaya na po kay John Vic Remulla. Ultimo ho ako, mga bossing, no? Ako po ay nakasuporta diyan sa magkapatid na Remulla. Lalong-lalo na po kay Ombudsman Boying Remulla. Pero maglalabas din ako ng saloobin ko. Nalulungkot ako, mga kababayan. Kasi nga, lalo na nung nakita ko ito, ang nagpaskil o nagpost ito, We Are Millennials Philippines o We Are Millennials PH, no? Tama naman. Nakasulat dito, track record ni John Vic Remulla. Nakatakas si Saldico. Hanggang ngayon po, hindi pa din natin nakikita si Saldico. At ultimo po, ang Pangulo, no? Si Presidente Marcos, mga kababayan, ay atat na din po na mahuli, makuha at maiuwi sa Pilipinas itong si Saldico. Hindi mahanap si Atong Ang, isa din ho yan. No, na ibablog din ho minsan, paminsan-minsan natin, yun pong tungkol doon sa mga loss sa bungeros, mga kababayan. Di ba? Tapos ngayon, mukhang matatakasan talaga ni Bato o natakasan na naman ni Bato. Bakit to natakasan na naman ni Bato? Mga kababayan, mga boss, Chief Amo, sir, biruin mo, nandiyan na sa loob ng Senado. Ano po? Ang gagawin mo na lang doon, bantayan mo ng 24 oras. Bawat gate, lagyan mo ng tao para hindi makatakas. Pero, ano po yung tumambad sa ating balita, mga boss, Chief Amo, sir, kaninang umaga? O, di ba?
nakalabas na si Bato de la Rosa, mga boss chief amo, sir. Kaya po, nalulungkot ako kasi ultimo naman ho kayo, mga boss chief amo, sir, ang sinasabi nyo, ang nakikita nyo lagi si John Vic Remulla, lagi pong lagi pong naka-press con, lagi pong mga pa-interview, tipong ganyan na ng asta, pero para pong walang na-accomplish. Naalala ko, bumalik tuloy sa akin, yung mga panahon na kapag may mga ganito po, at ang laging na-a-appoint at laging na-a-assign para trumabaho at tapusin ang trabaho, si General Torre ho, mga kababayan. Sabi kay General Torre, arestuhin si Kibuloy. Nangyari, naganap ho. Diba? Although tumagal ng siguro may 1 linggo, hindi ko na natatandaan kung ilang araw yun, medyo may kahabaan din yun. Pero ang nangyari po, arestado, nakaposas si Buloyski. Si General Torre po yun, mga kababayan, ha? Ang sinabi ng ICC, arestuhin, ipadala sa The Hague, si dating Pangulong Duterte. Nangyari po, mga boss chief amo, sir. Yun lang, binalikan ko lang naman ho, mga kababayan. Kaya sabi ko, nako, kung ganito ang mangyayari, mga bossing, kung ganito ang mangyayari, nako, parang sabi ko siguro ilagay na lang sa ibang institusyon o sa ibang departamento si John Vic Remulla at palitan nung talagang mabilis ang aksyon, talagang mabilis ang ang kilos at nagagawa yung trabaho. Ano po? Sabi ko sa sarili ko, isa sa choice ko, kung sakali, siyempre General Torre po, mga kababayan. Pangalawa, sa choice ko, si dating Senador Antonio Trillanes. Kumbaga, nakita mo yan, laging action Laging sabak ho, mga kababayan. Yan lang naman ho, mga boss chief amo, sir, ang napansin ko. Anyway, may mag-a-unsub na daw po sa atin. Sabi ni Roberto Garcia, Mark Ramos, mag-unsub na lang ako sa iyo kasi yung mga sundalo, akala nila kalaban ako. Mas mabuti pang mag-unsub na lang ako. Sabi ni Sir Roberto Garcia. Medyo hindi ko lang po naintindihan, pero karapatan nyo naman po iyan. No? Okay. Ngayon, John Vic Remulla. Eto naman ho, mga bossing.